Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran? Payong kapatid sa naguguluhan? Palarong panalo ang magkakaibigan? Pasasalamat sa kabayanihan? Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with BA. Maupay nga gabi yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Meron lamang maikling kwento. Noong nakaraang linggo ako'y dumalaw sa Tagaytay. Aling Minda po ang kanyang pangalan. Sabi niya sa akin, maraming salamat. Hindi ko lang matandaan kung anong case study. Kasi maraming tao. Naliwanagan ho ako doon sa inyong palabas. That's what we want. I know. Aling Minda, nawalan ho ng pagkakataong kausapin ho kayo ng detalyado. Kung ano ho yung inyong naisip parating sa akin, ay taos-puso ho kami nagpapasalamat. Very meaningful sa atin yung Kuya Boy. Kasi lahat tayo dito, produkto ng teachers, di ba? So there's that part of us that want to share, want to teach. But ang beauty nito, Kuya Boy, habang nakikinig tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, tayo na-educate din tayo. Ang dami naming natututunan sa show na to. Ngayong gabi po ay marami na naman ho tayong mapupulot na mga aral. Dahil sa ating case-to-face, Kuya Alan, to me, this is a very special case. I mean, what do you think? I love it pag yung teacher, minahal niya yung estudyante niya. Pero parang pagka yung teacher nagka-conflict sa magulang, medyo nakaka-discomfort. Kasi yung bata nasusumbong kay Teacher Elena na napapalo. Ako naiintindihan ko na kasi pag ang bata nasisigawan mo, natotrauma din. Sabi ko, kung patitigilin mo ka ako si Micaela sa pag-aaral, mapipilitan talaga akong ipapabawsi ka. Samantala sa ating payong kapatid. So ano ba mangyayari kung ang isang nag-graduate naman, hindi naman niya makuha yung diploma niya, hindi niya makuha yung transcript niya. Since nagsara na po yung dating school na pinasukan ko, abot lang po ng number ng Viber. Ano pong information po tungkol po dun sa mga credentials po na. Dito sa Salamat, abangan nyo kasi a person na nagkaroon ng experience, nagkaroon ng seat, tapos talagang makikita mo pure joy para sa kanya makatulong. Lahat ng ito at higit sa lahat, walang uuwi na walang regalo. Walang uuwi na walang premyo! Sa Alan PFP. Ito'y maraming talakayan, maraming mga payo ang inyong maririnig. Pero marami ring tawanan dahil yan ang buhay, di ba? Para balanse. At lahat ng ito ay inyong matatagpuan po dito lang sa... Cayetano in Action! Cayetano in Action! Cayetano in Action! Si Boy Abunda! Teacher Elena, ano po ang inyong kwento? Concerned po ako sa aking student. Si Micaela. Yes po. Kasi yung bata po is pinaaral ko po sa akin
na wala pong bayad. Yung kanyang registration fee, monthly fee, sabi ko, free na, wala na kayong bayaran kasi nakikita ko po yung sitwasyon ng kanilang buhay. Sabi ko kasi sa kanila, para matuto yung bata, paaralin nyo. Ang sagot sa akin, wala daw po birth certificate yung bata. So sabi ko sa kanya, sige lang, okay lang, paaralin mo na lang sa akin to follow yung birth certificate. Ngayon, yung ibabayad mo sa akin, yun yung ilalakad mo sa birth certificate. Huwag ka na magbayad. Magkano dapat ang ibabayad ng bata? Monthly fee is 50 pesos. So, pumapatak po ng 500 a year. Hindi ko na po sila siningil that time para sabi ko na malakad ba yung birth certificate. Pero, siguro 3 to 4 months, pinatigil nila yung bata. Tinanong ko siya, bakit mo pinatigil? Ang sagot sa akin, ang hirap daw turuan. So sabi ko sa kanya, ang utak ng bata is blanco yan. Kung ano man yung ipapasok mo dyan, i-absorb yan. Itong kausap niyo po ay ang ina? Yes po. Si Mylene? Oo, si Mylene. Okay, No. so you were talking about noon ay modular dahil Yes po. pandemya. Yes po. Kaya hindi ko na po siya pinilit noon. Kasi sabi ko, baka nahirapan siya kasi modular nga. Dahil ipinapadala ito sa bahay. Yes po. Tapos ang requirement ay pinavi-video Yes. at ipinasusubmit ito sa mga teachers. Yes po. Okay. Natapos po yung year, 2022, hindi po nakatapos yung anak niya. And then, nitong February 2023, nagkaroon po kami ng child mapping. Kasi inatasan kami ng CSWD na mag-survey ng mga batang 0 to 4 years old. Pumunta ulit ako sa bahay nila. Nakita po ako ni Micaela. Tuwang-tuwa yung bata, lumapit sa akin. Tapos, tinanong ko yung bata. Sabi ko, Micaela, gusto mo bang mag-aral? Nakita ko dun yung galak sa bata. Then, lumingon siya sa mama niya. Paglingon niya sa mama niya, ang sabi ng mama niya, pwede pa ba, te? Sabi ko, oo naman, may 5 months pa. Napapasukin yung bata. Okay lang, sabi ko, sige, papasukin mo siya. Sabi ko, ililibre ko siya ulit. Sa madaling salita po, pinapasok na yung bata. Ang bata, tuwang-tuwa. At saka, nakikita ko sa bata na talagang pursigido. Eager to know siya. And then, may GC po kami para sa performance at saka sa mga announcement. Nag-chat yung mama. Sabi niya, hindi ko muna papapasukin si Micaela ngayon. Sabi ko, bakit? Kasi hindi pa kami nakakain mula pa kagabi. Maghahanap pa kami ng pagkain ngayon. Kasi hindi naman daw niya po pwedeng papasukin yung bata na hindi nakakain. Ang ginawa ko po, kinuhanan ko sila ng bigas sa tindahan at saka ng ulam. Dinalhan ko po sila sa bahay nila. Sabi ko, ayan, may pagkain na. Pwede mo na siya sigurong papasukin. Ngayon sabi ko, kung walang baon yung bata, ako nang bahala sa recess. Isang araw po nung pauwi na po kami, lumapit sa akin yung bata. Sabi niya, teacher, pinalo po ako ni Maymay. Maymay ang tawag niya sa kanyang nanay? Maymay po ang tawag niya sa mama niya, and then Sam po ang tawag niya sa papa niya. So, sabi ko, sige, kausapin ko si mama mo. Sabi ko, nagsumbong yung anak mo sa akin. Pinalo mo daw siya. Sabi niya, paano? Sabi niya, ang kulit-kulit kasi, mga pasaway daw, matitigas ang ulo. Sabi ko, sabi ko, mga bata yan. Sabi niya, dinidisiplina niya lang naman daw. Sabi ko, hindi ganyan ang pagdisiplina sa bata. Kausapin mo. Sabi ko, pag nagsumbong ulit yan mamaya sa akin, wala na akong magagawa, ipapavowsy kita. Kasi, kumbaga, Tito Boy, ako kasi, bilang isang daycare teacher at nagsumbong sa akin yung bata, obligasyon ko po na protektahan yung aking estudyante. Karapatan ng bata? Yes, karapatan ng bata. So, ang sabi niya sa akin, di para hindi magsumbong, patitigilin ko na yan. Which is dun po sumama yung loob ko. Sabi ko, patitigilin mo yan, May. Lahat na binigay ko na sa inyo. Nilibre ko na yung bata. Ititigil mo pa? Hindi mo ba alam ng karapatan ng bata, kako, ang makapag-aral? So, para siyang nagalit sa akin. Nagme-message ako dun sa GC, bigla po siyang umalis nang walang paalam. So it means talagang tutuhanin niya na hindi papasukin yung bata. Pinuntahan ko po sa bahay niya. Tinanong ko siya, sabi ko, ano ang dahilan? Bakit ka umalis? Ngayon sabi ko, kung patitigilin mo ako si Micaela sa pag-aaral, mapipilitan talaga akong ipapavowsy ka. Kasi tinatanggalan mo yung bata ng karapatang makapag-aral. Sabi ko sa kanya. Ang lumabas pa po, parang ako pa yung masama. Dahil, anong sabi niya? Ang sabi nila, oo daw, nagpapasalamat daw sila sa itinulong ko, pero wala daw akong karapatang Makialam. isumbat sa kanila. Okay. Tapos, sariling buhay daw nila yan.
wag ko daw silang pakialaman. Sino ang nagalit? Ang tatay, ang nanay? Nandun po kasi that time yung tatay. Nagalit din ang tatay? Nagalit din yung tatay. No, but there was this post na ang kanyang pinapatamaan ay ang kanyang asawa. Yes po. And then, may nag-comment doon. Ang sabi na, wag ka namang ganyan kasi kung ano man ang mangyari sa asawa mo, kawawa yung mga anak mo. And then, nag-comment siya. Sabi niya, madali lang yan. Kung mamatay man daw yung asawa niya, isasama niya yung mga anak niya. Ganun lang daw. At natakot ka doon? Yes po. Siyempre po, natatakot kasi ako sa mga ganun kasi baka mamaya po, gawin niya ba? Kaya po inilapit ko na po sa VAUSI para po matulungan sila. So, nasaan ngayon yung inyong kaso? Nasa VAUSI po. Nagkaharap na kayo? Yes po, nagkaharap po kami isang beses sa VAUSI. Kumusta naman yung paghaharap na yon? Nung una po, mainit ang ulo nung lalaki. Sinabihan ako, wala kang pakialam sa personal na buhay namin. Sinagot ko siya, sabi ko, wala akong pakialam sa personal nyo na away ng mag-asawa. Ang concern ko is yung bata. Kasi ramdam ko po kung gaano kahirap ang hindi makapag-aral. Kasi ganun po ako dati. Kasi masarap po sa feeling ng isang teacher na matulungan mo yung estudyante mo at makita mo na nag-i-improve. Yun po yung gusto ko. Baka mamaya pagdating sa big school, hindi na naman makapag-aral yung bata kasi ang rason nga po, kahirapan talaga. Ano ang gusto mong ma-aksyonan? Ang gusto ko po sana ay matulungan sila na magkaroon ng birth certificate kasi sa totoo lang po, 3 anak niya wala pang birth certificate. At saka sana po magkaroon sila ng mapagkakitaan at para matulungan yung batang makapag-aral. Teacher Elena, maraming salamat. Thank you din po at pinakinggan niyo yung aking hilaing. Thank you. Narinig niyo ang panig ni Teacher Elena? Apa. Ano ang inyong reaksyon? Naintindihan ko naman po yung sinabi niya sa amin. Yung time na pumunta sa sila doon, time na yun, nagalit talaga ako. Kasi hindi siya gano'ng marunong makipag-usap kasi sa init din ng ulo. Kumbaga parang kasi laging nalilipasan ng kain. Bakit ka nagalit, Julius? Kakauwi ko lang din po, galing trabaho. Yung time na nag-usap sila, pinakikinggan ko lang. Kasi ito mabilis masakta ko. Parang konting konting kibot lang, biglang iiyak na. Yung time na umiiyak na to, lumabas po ako para maliwanagan. Ang paliwanag ni Teacher Elena sa akin, nag-leave daw siya sa GC nang hindi nagpaalam. Sabi ko, ito kasi first time niya lang sa GC. Kasi parang hindi niya pa alam kung anong ang rule doon eh. Naikwento niya rin sa akin yun, umalis siya, naguluhan siya. Sabi ko, dapat nagpaalam ka muna. Sabi, hindi naman niya alam na pwede magpaalam o pwede pumasok ulit. Pero sinabi mo ba kay Teacher Elena na ano naman ang pakialam niyo, buhay namin ito? Opo. Tapos, sinabi ko po yung time na yun. Kasi nag-away kami yung dalawa nun kasi ang naging punto doon yung bata. Okay. Kasi yung bata, nagsusumbong kay Teacher Elena na napapalo. Napalo yung bata kasi hindi naman totally napalo, parang... Pinapalo niyo ba ang bata? Hindi naman, at parang nasigawan na, parang kasi ako naiintindihan ko na kasi pag ang bata nasisigawan mo, natotrauma din eh. Naiintindihan ko naman yung sinabi ni Teacher Elena. Kasi ito naman kasi, minsan, hindi rin maiwasan lipas ng kain. At pag walang nakakain yung nagiging sensitibo si Maylin. Maylin, ano ang nais mong idagdag? Pag lang po, kung yung gutom, tapos umiiyak yung tatlo, gutom ko lang ako, nakapalo ko yung panganay ko. Kasi po, nagpapagbibi pa po ako eh. Pero kung masusunod ka, gusto mo talaga mag-aral ang bata? Ayun po, gusto ko po. Ako lang, yung gusto ko yung pagpangkulang. Bakit walang birth certificate ang inyong mga anak? Hindi lang si Micaela, pati yung dalawa niyong anak. Ako si Micaela po, kapasok ko po ng anak. Tapos ko pa lang galon ko. Sabi nila, kain ko doon. Yun, may upang po kayo doon. Ikaw higot po ako, higot ko na pa labas. Ako bawal yung labas pag higot pa bayag. Ayun, guna ko yung papa niya. Ayun, nakabugay kami ay konto. May ulang pa kami doon. So sa lahat ng ospital, kung saan ka nagsilang sa iyong mga anak, ay may kulang kayo na bayad? Sa panganay lang po. Sa panganay. Opo, pero yung dalawa, merong mga birth certificates? Meron man po, pero hindi pa nakukuha.
May, narinig mo kanina si Teacher Elena, yung kanyang kwento. Ano ang iyong reaksyon? Una po, nagpapasalamat po ako dahil kahit minsan naalala ko ng yung ilok ng ulo dahil sa gutom. Nagulak ko na sinusukuan yung anak ko. Hindi ka nagagalit Hindi po. kay Teacher Elena. Pero yung mga posts mo sa Facebook, Sa aming dalawa po yun. sa inyong dalawa lamang yun. Dahil araw-araw po kami nag-aaway dahil sa pagkain, kaya gano'n. Pero bakit dumadating may doon sa usaping may kinalaman sa Bata po. yung pagpatay, yung ano ba ang ibig sabihin noon? Wala po, kung dala lang po ng gulala ko. Nung galit. Opo. So araw-araw ba ito Opo. na problema ninyo ang pagkain? Ako minsan po, nakakaukal kami sa tulungan. Ako lang, isang linggo na ko na ukal kasi laki na ng ukal namin. Kaya nahihirap ako maukal. Pero bakit hindi nyo pinagpatuloy si Micaela na mag-aral? Noong una, anak niya sa amin. Parang liisip ko nag-aaral. Siyempre, mag-ano ka ng pagkain. Umaga, gano'n. Gamit ka ng anak Pero ko. alam mong gusto ng anak mo mag-aral? Opo, gusto niya po. Labo niya ko So ngayon, kasalukuyan, nag-aaral ba? Opo. Julius, ikaw, ano sa palagay mo ang resolusyon nito kung ikaw ang tatanungin? Naisip lang talaga namin magkaroon kami ng yung hanap buhay na talaga yung permanente na yung makasuportahan yung pang-araw-araw, yung pangangailangan ng bata. Kasi ang iniisip ko rin po, number one yung paano makuha yung birth certificate ng mga bata na papabinyagan sila. Anong dasal mo sa Panginoong Diyos? Masolusyonan po yung problema ko na makapag-aral na at makatapos yung mga anak ko. Na mabigyan ko ng magandang kinabukasan kahit ganito lang yung buhay namin. Maylin, ikaw? Ang akin lang po. Kahit ganyan po ang buhay namin, gusto ko kulit ko yung pag-aaral ng anak ko. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat. Kami nagbabalik po dito sa Case to Face. Narito Kuya Alan at Pia, si Teacher Elena. At narito naman ang mag-asawang Maylin at Julius. Ate Pia, Kuya Alan. Maylin at Julius, sabi nga ni ate, lahat ng parents, lahat ng anak, dapat naman kumpleto yung dokumento para may incentive ang inyong barangay o city, pagpasok nila. Sabi nga ni ate, Al, bayaran na natin, tulungan na natin, makakuha yan ng birth certificate. But sabi ko kay ate, bigyan ko kayo ng tulong na tingin ko at least 1 month makabuelo kayo. Siguro naman kung isang kaban bigas, tsaka konting pang-ulam, konting canned goods. Malaking bagay na gulay, po yun. for 1 month. Siguro kung 1 month naman na masustansya kinakain nyo, kahit papano masosort out nyo yung ibang bagay. Yung dun sa suggestion mo, Al, na magbibigay tayo ng 1 month na tulong. Sa akin kasi bilang nanay, bago siyang panganak, so siguro dagdagan natin yung 1 buwan. Yung sabi mo nga, Kuya Boy, nung nagkita tayo dun sa labas, parang bukang bibig, pagkain, napakahirap. Di natin kayang intindihin yung gutom ang isang nanay, tapos alam mong gutom din yung mga anak mo. And then, nung nagkikwento ka, and maraming salamat sa'yo, Teacher Elena, na nagmalasakit ka, pero hindi ko na-feel na masama ang intention mo na hindi mo naman papasukin ng anak mo. Feeling ko lang, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo dun sa 3 bata. Yung nakita namin yung picture ng bahay nyo. So, ayusin natin ng konti yun, yung na maaliwalas, walang gulo, maayos yung higaan ng mga bata. Diba? Liban pa dun sa pagkain. Tapos dagdag ko na habang kaya kong magsalita dahil sabi ko, Kuya Boy, baka mag-breakdown ako dahil talagang mahirap maging isang ina at mahirap makitang naghihirap ang pamilya mo. Kayo ba yung nagfa-family planning? Opo. Ano, meron ka bang nagpasaksak ka ba ng ano? Bawal pa pag wala pang ginagawa. Okay, pero kailangan nyo mag-ingat kasi 3 na yan na hindi nyo mapakain, di ba? Discussion kasi namin ni ate, di ba, na between contraceptives at pagkain. Siyempre, pagkain ang bibilin mo kasi kailangan mo na.
Pero kung anak naman ng anak, tapos pati sila magugutom later on, nagko-compound yung problema. At hindi namin sinasabing hanggang 3 lang yung anak nyo. Ang sinasabi namin, kayo mag-determine ng tamang oras at tamang bilang ng anak. So, having said that, ang pinaghuhugutan kasi namin, una, siyempre na-inspire din kami kay Teacher Lena na hindi lang sa anak nyo, pero pati sa ibang mga bata, siya na ang gumagawa ng paraan na tulungan. Pangalawa, so nakita namin yung desire sa'yo na pagandahin ang sitwasyon nyo. Yung 3 immediate na tulong na yan, yung birth certificate, pagkain for at least a month, no? Pangatlo po, yung sa bahay nyo, and then, syempre po, kailangan sustainable. Yan ang sinasabi ni Ate parate. So, para maging sustainable, mag-usap tayo after the show about a livelihood program. Kasi pagka kumikita, nagiging sustainable yung tinutulong. Baka one day, kayo pa ang tumutulong kay Teacher Elena na pag-aralin yung iba pang mga bata sa inyo. Okay. Meron talaga mga teacher katulad ni Elena na tinuturing ng sarili niyang anak. Pero tinirang ko ng 1% kasi Elena, naintindihan mo rin man minsan, di ba? Yung parents, meron din silang, as you said naman kanina, nasa kanila yan. This is another controversial topic, Babanggitin ko lang para hindi malito yung mga bawsi, sa bawsi. Bawal po ang kahit anong abuse sa mga bata. 2 po ang batas dyan. At least 2. Meron pang ibang mga batas. Pero yung child abuse, di ba? Republic Act 7610. And then yung violence against women and children. And that does not only go to physical abuse. Kasi physical, kita mo kaagad yan. May scarring yan. May ebidensya kaagad yan. Pero katulad ng emotional abuse. Di ba? Yung mumura-murahin mo or yung humiliation. Yung papahiyain mo yung bata, no? Sakop po yan ng child abuse or ng vowsy. In fact, yung abuse is not only yung pag may ginawa ka. Minsan, pag meron kang omission or hindi mo ginawa. Neglect, no? Dun sa bata, abuse yon. At katulad ng sinabi ni Teacher Elena naman na obligasyon din ng teacher magsumbong. Pero ang liliwanagin ko lang, dito nga nagiging controversial, may mga bills kasi, Kuya Boy, na bawal ang lahat ng palo. Kasi sa right now, ang bawal po yung physical abuse. Klaro yun. Hindi po bawal paluin ang bata. Okay, pero maraming teachers at marami advocacy nila yung tinatawag na zero or no corporal punishment. So, ang vowsy kasi, there's a fine line, di ba? So, kung mo, sabi mo, ginanon yung kamay kasi nga, dun matututo. But once na it becomes abuse, dun pumapasok yung discretion ng teacher at saka ng vowsy na sandali lang. Di ba? Sasabihin mo, ganun lang. Pero araw-araw mo ginagawa. Ang point, there's a big difference between using discipline and abusing. Kaya ko sinabi yun, yung 1% ba teacher na, siyempre, yung parang, pinapakalaman mo na ba yung pagiging magulang namin? So, for example, kung sasabihin mong, ililipat ko ng daycare yan. Choice nyo yon. Pero babalikan ko nga, ano mas gusto mo? Daycare na hindi ka naiinis, pero hindi naman sobrang personal yung pagmamahal at malasakit ng teacher mo. Walang pakialam. But yung nga, nakita ko, Kuya Boy, paliwanag nga ni Maymay talaga na it's really the strain, the stress, the struggle nang wala kang nakakain. Napanood mo ba yung interview sa kanila? Opo. Oo. Reaction sa'yo? Yung sa akin naman po kasi doon, yung concern ko is yung sa bata. Kasi yung bata is nagsumbong na sa akin, so kailangan kong kausapin yung parent. But after hearing Mylene na, they do appreciate you, they do care about their children, yun nga, they need help lang talaga. Yes po. And you're willing to continue to help them naman. Yes po. Ako din, talagang pasalamat ako sa katulad mo na nagmamalasakit. Sa akin lang naman kasi, balik tayo as a community. Magtulungan tayo, magmahalan tayo. Tama yung sinabi mo, pumunta ka, hindi lang yung humingi ka ng payo, humingi ka ng support. Ayun din naman ang job ng DSWD. Kaibigan natin si Secretary, ito yung mga pamilyang kailangan tulungan. Right. So having said that, binulong nga ni ate na hindi lang dapat kayo ang tulungan, but also yung mismong daycare. Let me end naman on Marpite by saying, I'm happy na meron teacher katulad ni Elena na, kumbaga, eto lang yung pagtuturo, pero sabi niya, hindi, may malasakit ako, kaya kahit sabihin nilang pakialamera ako, papakialaman ko to. Grabe. Part ng malasakit, yung makialam tayo. Oo. So, thank you na pinayagan nyo yung Cayetano in Action with Boy Abunda na makialam ng konti sa inyong buhay at sana makatulong kami. Nag-uusapan din lang ang pakialaman. Yung staff ko na puro babaeng abogado ko, nakialam din.
nag-volunteer na, namili na ng goods para sa kanila. So, ayan na yung aming mga dala-dala. Ayan, mga lawyers ko yan. So, idagdag ko, dodonate din kami sa school mo, sa daycare mo, ng mga educational materials. And magbibigay din kami para sa'yo, coloring book, di ba, worksheet, crayons, para imbis na nahihirapan ka na tatlo-tatlo silang nandun, pwede naman mag-drawing. So, bibigyan ka din namin ng mga ganon para yung mga nakakapahinga din ang utak mo. So, yun. Ako nais ko lamang tapusin ito dahil walang closure yung inyong paghaharap. Julius, tinanggap mo na nagkamali ka kay Teacher Elena at nakasagot ka ng pabalang. Nabigla lang po. Siguro naman ay deserve ni Teacher Elena ng isang apology mula sa'yo. Teacher Elena, humingi po ako ng pasensya at tawad sa mga nasabi ko masakit sa inyo time na yun. Nabigla lang din ako ng time na yun kasi galing din ako trabaho. Hindi ko rin naiwasan makapagbitaw ng hindi maganda. Kaya nga, akin lang sana patawad niyo rin ako sa mga pagkakamaling nasabi ko. Tsaka marami pong salamat sa tinulong niyo sa mga anak ko. Salamat talaga. Maylene, ikaw, may nais ka bang idagdag para kay Teacher Elena? Ma'am, kakulisan ako minsan. Lumalabas ko yung ugali ko na minsan paano, pakasamahan ko. Pagkalamat ako sa inyo kasi ang galing ko ako. Galing ko sinusukuan yung anak ko. Nakan salamat po. Yun lang. Teacher Elena? Sa akin kasi, kaya ko ginagawa yon para sa mga student ko. Kasi ang gusto ko po, yung kung ano yung achievement nangyari sa anak ko ngayon, gusto ko po, mga student ko, ay ganun din po ang makakamit nila. Kasi po, hindi po hadlang yung kahirapan para hindi mapaaral yung mga bata. Yun po yung gusto kong ipaintindi sa kanila na habang may tumutulong sa kanila, kailangan ang suporta lang nila sa mga anak nila ibibigay lang. Bakasyon ng mga bata ngayon, di ba? Yes po. Pwede kitang i-hire, tapos ang job mo, mag-extra ka na turo-turo sa 2 anak niya. Pwede, private tutor. Sige po, walang problema. Oh, okay? Ayan na. So habang nagpa-private tutor, para ka na rin nade-daycare, napapahinga din yung utak mo sandali, di ba? Usapan niya na. So kayo na lang mag-usap kung pwedeng gamitin yung lugar mo. Tsaka pwede tayong mag-coordinate sa local government ng Antipolo. Produkto ako ng mga nag-tutor. Nakailan tutor ako. If there's 2 or 3 more, yung sinabi mong hindi makabayad na gusto mo isabay sa private. O yun nga, isabay mo na. Pagtutulungan na namin. Ate Pia, Kuya Alan, maraming salamat. Sa ating pagbabalik po ay isang kababayan ho natin na graduate, hindi makuha ang diploma, ang transcript of records, umaasa na magkatrabaho ng maayos. Pero dahil nga sa kakulangan ng mga papeles ay ang kanyang pakiramdam ay nababawasan yung kanyang pagkakataong lumaban ng maayos sa workplace. Ang problema daw niya, diplomatic, kuya. Walang diploma, walang atik. Oo, kaya diplomatic. Dahil walang diploma. Yun po ang ating tatalakayin sa Payong Kapatid sa pagbabalik po na... Matapos makumpirma sa Philippine Statistics Authority na wala ngang record ng birth certificate ang anak ni Maylene at Julius, sinamahan sila ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa Pasig City General Hospital para makapag-apply. Pagkatapos itong mapirmahan ng doktor ng PCGH, ipapasa ito sa Local Civil Registry ng Pasig bago ito makarating sa PSA para magkaroon na ng birth certificate si Micaela. Sinorpresa rin ng programa ang mag-asawa ng pangakong 2 months worth of groceries para sa kanilang pamilya. Salamat po sa Cayetano in Action sa tulong na binigay niyo sa amin sa birth certificate ng anak ko. Salamat po at sa blessing na binigay niyo. Maraming salamat po. God bless you po. Para naman kay Teacher Elena, nakatanggap siya ng mga school supplies para sa kanyang mga estudyante sa daycare center. Ito po ay napakalaking tulong po para sa aking mga estudyante. Maraming salamat po.
Lord, guys. I'm sorry. Okay, ganito kasi yan. Nangyari? Yung hihingi sa atin ng payong kapatid ngayon, nakagraduate na siya with degree, okay, in accountancy. Ang kaso, 7 years na, guys, ang lumipas. Wala pa rin siyang diploma. Okay, genuine question, nangyayari ba talaga yun? Kasi nag-graduate na ako, graduate. Bogus school ba yan? Nanay pa naman ako. Pangarap ko naman ipaprame at maidikit sa dingding ng bahay namin yung diploma ng mga anak ko, tapos ganyan. Kung ako sa kanya, punta siya ng recto. Instant diploma. Huwag naman ganun. Panloloko yun. Iba na yun. Kung ako sa kanya, kasukan niya yung school. Paano mangyayari? Tito Boy, ano gagawin ko? Tito Boy, paano ba yun? Ang pinag-uusapan po ng Maritim ay si Rosalie na siya ay graduate, talagang gumapang para lamang makapagtapos sa pag-aaral. Ang problema niya ay hindi niya makuha ang kanyang transcript of records at hindi niya makuha ang kanyang diploma. 30 times nag-apply. Pero hindi siya makahanap-hanap ng maganda at matinong trabaho dahil wala nga siyang papel galing sa kanilang school na sa kasalukuyan po ay nagsara na. Mga kapuso, narito po si Rosalie. Rosalie, magandang gabi sa iyo. Narito na, Kuya Alan, Ate Pia. Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia. Hingi ko lang po sana ng payo kung paano ko po makukuha yung mga credentials ko po, diploma. Since nagsara na po yung dating school na pinasukan ko. Tapos, hindi lang po ako yung may case ng ganito. Marami po pala kami. May page po kami, 1K po kaming nandun. Bukod pa po yung sa GC. Na same ko po na wala pa rin pong nakukuha dun sa school na yun. Pero yung grupo nyo is same school? Same school po. Yeah. Iba't ibang branch lang. Rosalie, bago. Iba-ibang branch. Okay, importante lang yun. So, iba-ibang branch. Anong branch ang school sa branch ka? Caloocan. Tapos yung ibang nagrereklamo, taga-ibang branch. Opo. Pero yung sa'yo ba, bukas pa, sarado na, para clear lang sa audience din natin ang sitwasyon? Lahat po ng branch po, sarado na po talaga. Bali, nung pumunta po kami doon, guard na lang po yung inabutan namin. Nag-abot lang po ng number ng Viber. Doon lang daw po kami pwedeng humingi ng kung ano pong information po tungkol po doon sa mga credentials po namin. Then, when you graduated, hindi mo pa hinanap right away yung diploma mo? Pumunta po ako ng school kasi po nagpa-clearance po, nagbalik po ng toga. Hanggang sa ano po, yun po. Okay na po. Tapos sabi daw po, i-follow up na lang daw po. Nagpa-follow up ako na nagpa-follow up. Lagi po sinasabi na kukunin pa daw po sa main branch, ganun. So from the start, nung wala pa silang problema sa operations nila, open pa sila, opo. Hassle na at hindi, or they're giving you the runaround makakuha ng diploma? Opo, opo. Nakapagdulog na ba kayo or yung grupo nyo, no, yung sa Facebook, have you spoken to anyone sa CHED? May nag-message po kami sa email, pero wala pa rin pong... Yeah. Si Nanay ba ay narito pa? Opo. Anong klaseng conversation yun? Kung kailan daw po makukuha yung diploma ko po. Lagi niya pong inaano yun sa akin. Tapos sinasabi ko po sa kanya na pinupuntahan ko naman, mapina-follow up ko naman. Kaso lagi lang saan sinasabi, balik, tatawagan, ganun. Sabi po ni Mama, parang nawawalan na din po siya ng na parang sayang lang yung pera natin. Parang sayang yung panahon. Matanda na ako, parang ganun. Parang ganun po yung sinasabi. At yan ang gusto mo talagang ibigay sa kanya? Opo. Ako talaga, I went back to school dahil gusto ko maiuwi yung diploma ko sa nanay ko. Kaya naiintindihan kita. And Kuya Boy, dadagdagan ko, I was waiting for you to say that kasi yun na, pareho tayo sa magulang natin, sa nanay mo, di ba? Dun sa kwarto ng lolo namin, parang study niya sa bahay nila sa San Juan. Pag pumasok ka doon, 6 silang magkakapatid ng daddy ko, 6 sila. Bawat isa nandun yung graduation. And lahat ng bisita nila, ipapakita yun ng lolo ko. It was my lolo naman because yung lola namin nakapagtapos ng... teacher din siya. Parang mama ko, teacher din ang lola namin. Pero ang lolo namin hindi nakapagtapos. Kaya kinolekta niya talaga yung graduation picture ng bawat anak niya. Kaya ramdam ko yung... ng nanay mo, kakasuhan ko talaga yung yan. Damages yun. Ang bigat sa loob niya na yung pinag-aral niya, ang dami pang pinagdaanan. Tapos hindi man lang makuha yung Tapos po, solo parent po kasi siya eh. Since grade 1 po ako.
Na nga. Siya na po talaga. At iniiyak talaga yan ng mga nanay. Opo. Talagang nangatulong po siya lahat po ng racket pinasok niya. Para lang po maikait. Lahat ng trabaho. Opo. Magtinda ng tinapay, labandera sa gabi, plansyadora, gano'n. But going to the immediate problem na makuha mo, maybe what we can do is to, not only for you, pero dun sa grupo nyo, ay magkaroon ng meeting with CHED. Kasi alam mo lahat tong mga universities, dapat ito ay in close coordination kasi may mga filing requirements yan sa mga regional director ng CHED. And usually, kapag ka may mga problema, whether sa diploma, etc., you can also go to CHED to require them, no, to do this. Of course, we don't know yung facts, di ba? Kung kamusta yung record keeping, for example, nung school nyo. But theoretically, dapat may kopya yan at nagsasubmit dapat sila ng yearly list of graduates. Kaya napansin nyo, whether sa DepEd yan or sa college, na binabasa nung nag-announce na graduate kayo na by the authority of, di ba? May mga dokumento yon, may mga circular, isa-isa yon. So kung 1,000 kayong graduate, hindi lang sinasabi ni CHED, sige, graduate nyo yung 1,000 yon. Actually, isa-isa yon na tinitignan kung na-fulfill nyo yung requirements. Kaya meron din yang nakalagay sa diploma nyo na you fulfilled the requirements for that course. Di ba? Pero Kuya Alan po, nagbubukas po kasi sila ng ibang parang pangalan po. Dadagdagan po nila sa ibang ano po ng international or Asia. Napapag-usapan nyo ito, sigurado kayo ay ito yung dati nyong eskwelahan. Opo, kayong grupo na 1,000. Magkakapatid po ata yung may-ari. Pero pwede ba clarify ko just because magkapatid, doesn't necessarily mean it's the same lalo kung korporasyon. Pero if itali ko na lang din yun kasi under the corporation code, yung mga ganyan, usually ang school non-stock, non-profit, liable pa rin naman ang directors and employees and officers kung may pagkakamali sila. Binabanggit ko lang kasi kung sa nakikita ko na parang grabe naman, may grupo na sila, hindi talaga sila pinapansin, may pa-Viber pa si security, hindi naman sinasagot. Sobrang negligent na yon. Kahit ako mismo, sasabihin ko, tulungan na not only namin kayo tutulungan sa CHED at saka na makuha, pero we have to teach people also a lesson. Ako yung unang-unang, I have a very forgiving heart pero yung malisyoso na, hindi na kayo tinutulungan, karapatan nyo naman yung diploma nyo at transcript makuha, ako kakasuhan ko talaga yan kasi mali na talaga yung ginagawa sa inyo. And affected yung career mo and then affected yung emotional ng nanay mo. That's really a case yung sitawag moral damages. May moral damages yan. So, let me give some advice din sa mga kasamahan nyo. Try nyong buuin yung records nyo. Kasi just in case, we don't know the campuses, we don't know the cases except yung sayo, just in case sabihin nung CHED, wala kaming kopya, etc. Pero we can reconstitute, di ba, yung pinagdaanan nyo. So kung ma-prove mo naman, nag-enroll ka for ilan SEMs, ma-prove mo naman, may grades ka naman, mako-compare naman nila sa approved curriculum during that time, I'm sure gagawan ng paraan ng CHED yan para ma-issuean kayo ng certificate or ng diploma. I want to mention the name of the school, but we will do our homework properly kasi may usapan naman kami na ayaw namin na minamasama ang grupo, tao. Pero babanggitin ko kasi hanggat matapos ng research natin na wala naman kahit tayo hindi sinasagot, banggitin na talaga yan kasi hindi tama and na... kung meron iba na nanonood from that school then or other schools, same problem, let us know po sa ating social media para nga we can help you. So, the name of the school, correct me, kung mali ako, Montessori Professional College at ikaw ay nasa Caloocan branch. Opo. Okay, so benefit of the doubt, we will do our own research kung ano talaga, pero ito na nga siya and 1,000 others na iba-ibang branch ang pinasukan na ganyan pa rin ang problema. So, there really clearly is a problem. Ba't hindi nila nakukuha yan? At ang main branch nito ay nasa Cavite. Opo, at bukas po ang aming programa para sa Montessori Professional College para po sa inyong panig ng kwento. Pero I agree with Ate Pia that klaro may problema ito. Ako, Kuya Boy, bihira mo akong marinig na sabihin kung kasuhan yan. Pero yung mga ganito, kailangan turuan ng leksyon kasi hindi nyo pwedeng ganituhin ng mga estudyante. And again, nandun, damay lahat yung reliability ng education system natin. Damay.
Kaya ako, nagre-recommend ako, tutulungan naman namin kayo, di ba? Hindi namin kayo pababaya. Ay, tapusin natin ito. Nanonood ang nanay. Ano ang nais mong sabihin bilang pagtatapos nito? Sa lahat ng sakripisyo na kanyang pinagdaanan, anong nais mo sabihin kay nanay? Sa'yo, ma, thank you kasi never mo akong pinabayaan. Kahit nadapa ako, tinayo mo pa rin ako. Sorry kasi hindi ako makabawi sa'yo. Pero gagawan ko ng paraan. Try ko yung best ko para maibigay ko sa'yo yung pangarap mo. Lang po, thank you po. Mahal na mahal kita, ma. Rosalie, maraming salamat. Apo, thank you po. Maraming salamat. Thank you po, Kuya Alan. Salamat naman ang ating pag-uusapan, ang ating mararanasan sa pagbabalik po ng Nang sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Rosalie sa opisina ng Commission on Higher Education. Sa tulong ni Regional Director Julieta Paras, nadiskupring hindi accredited ng CHED ang Montessori Professional Colleges of Asia para mag-offer ng tertiary programs. Kaya ang mga kursong BS Tourism, BS Entrepreneurship, BS Computer Science, at ang BS in Accounting Information System ay hindi makakakuha ng diplomang kikilalanin ng CHED. Binigyan si Rosalie ng endorsement ng CHED NCR para alamin kung makakakuha siya ng TESDA credentials. Tututukan ng Cayetano in Action ang paghahanda ng formal na kasong maaaring isampa sa Montessori Professional Colleges of Asia at ang investigasyon sa sinasabing bago nitong pangalan. Labrada, isa ako sa natulungan ni Ma'am Kat. Ako po si Girlie Palakay, kaibigan at katrabaho ni Kay. Ang nangyari po, nagkasabay kami ni Ma'am Kat po sa flight po. Tapos biglang nagka-scissors yung anak ko po. Tapos nung nagka-scissors, sumingaw po ako ng tulong sa airport. Sumigaw na po ako kasi nataranta na po ako eh. Tapos nung sumigaw ako, biglang lumapit po sa akin si Ma'am Kat. Tapos kinuha niya yung baby ko, chinek niya, sinigurado niya kung minihinga pa po yung baby ko. Tapos yun po, gumaan naman po kasi meron na po dyan si Ma'am Kat, tumulong naman po sa akin. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Kasi nung time po kasi yun, hindi ko na po kasi alam kung ano mangyari sa baby ko, mabubuhay pa ba siya. Kasi nagbabayulit na po yung bibig niya. Sobrang nagpapasalamat po kay Ma'am Kat po. 2020, kailangan ko maoperahan ng myoma. Nung time na yon, sabi lang ng OB ko, kailangan kong i-prepare 1 bag lang ng dugo ko. I'm AB+. Alam kong mahirap pong kumuha ng dugo na yon. May nakuha kaming donor, naka-ready lang 1 bag lang ng dugo. Nung nasa operating room na ako, wala na akong alam eh. Tinawagan na lang ng OB ko yung husband ko na kailangan ko ng 4 pang bag. Walang ibang tinawagan ng asawa kong kundi si Kay. Si Kay lang ang huminto sa lahat ng ginagawa niya. Alam ko nung araw na yon, madami siyang racket, madami siyang online meeting. Hininto niya lahat yun para sa akin. Hindi matutumbasan ng kahit ano yung ginawa niya para sa akin. Buhay ko ngayon, dahil sa kanya, 4 na bag ng AB+. Hindi ko mababayaran ng kahit ano. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Kat dahil po sa tinutulungan niya po kami, handa siyang tumulong po para sa aming mag-ina. Nagpapasalamat ako kay Kay kasi nadugtungan niya yung buhay ko. Wala ako ngayon dito.
kung hindi niya ako nabigyan ng dugo. Ako si Catherine Ann Villanueva. Solo parent ako. Nagtuturo ako ng first aid at CPR, mga life-saving techniques sa iba't ibang company, schools and mga airlines dito sa Pilipinas. Yung school kasi namin dati talagang tinuruan kami na maging matulungin sa aming kapwa. Binigyan kami ng, natutunan namin yung mga values. So, pinakita sa amin yung pagcha-charity work. So, doon ko na simulang gawin ito. Yan. And talaga naman nung nakita ko yun, iba yung fulfillment na nabigay sa akin. Ang sarap ng pakiramdam na makita mong ngumiti yung mga taong tinutulungan mo. Actually, gusto ko maging madre nun. So, sobrang pagtulong. Yan. So, hindi nga lang natuloy, pero dahil dyan, sabi ko, kailangan talaga, pagdating ng panahon, magiging volunteer ako. Yan. Kaya doon ako nagsimula mag-volunteer sa Red Cross. Yan. At hindi ko akalain na napunta ako sa pagtuturo. So, ang tinuturo ko ngayon, kung paano makasagip ng buhay. Nung pandemic po, share ko lang din, yung pandemic kasi nawalan ako ng trabaho. At yung nakita kong negosyo, ito yung tumulong sa akin para makita na mas higit pa pala yung pwede kong kitain kumpara dun sa aking trabaho. At dahil doon, yung aking kinikita doon, na-share ko pa sa ibang tao. Yung nakita ko negosyo nitong pandemya na nakatulong sa akin at ito yung nagkaroon ng dahilan para ituloy ko yung pagtulong sa kapwa, JC at House of Franchise. Ginagawa ko itong feeding program more than a decade na. Ang most unforgettable experience ko sa pag-feeding program, yung namigay ako sa mga homeless. Nung inabot ko sa kanila yung mga pagkain, bigla silang naglapitan lahat at sumigaw sila sabay-sabay na biyaya. Okay. Opo yung sa 2019? Opo. 2019. Sobrang napapasalamat ako kay Ma'am Kat po kasi hindi dahil sa kanya, hindi ko na po alam ang gagawin ko po. At dahil dyan kay... ako artista mga. At dahil dyan kay... This one's for you. Tulad din ng Fatima at Curly, kami ay nagpapasalamat dahil sa walang sawang pagtulong mo sa inyong kapwa. At ginagawa mo ito lahat ng walang kapalit. Kaya naman, inibitahan ka namin sa aming programa upang mapasalamatan ka rin namin ng personal. Wow! Papasalamat, Kuya Alan Cayetano in action with Boy Abunda. Ayan po, bilang pasasalamat na rin sa bawat senior citizen na kasama nyo ngayon, makakatanggap sila ng 2 kilong bigas mula sa Cayetano in action with a Narito po, please welcome Catherine Villanueva. Welcome. Hello. Salamat, Kat. Salamat din po. Salamat for all that you are and for all that you do for others. Sarap, no? And you are such an inspiration. Kahit while I was watching it, you can see like the whole persona, Kuya Boy. Siyempre, yung focus natin is yung mga naitulong niya. But then, she's a businesswoman, independent businesswoman on her own, a single mom like me. So, wow, inspiration to many. So, we're proud of you. Oh, thank you po. Pinapanood ko yung buong video, no? And I know many people who do charity, volunteer work, no, who give much of themselves, and they're very fulfilled. It's very meaningful work, pero parang pagod. Ikaw parang nakasmile, parang energize, yung voice mo nandiyan parate, no? Parang, yes. Parang ito pa yung nagbibigay ng energy sa'yo. Actually, yung fulfillment po na nararamdaman ko, yun po talaga nagbibigay ng energy. And of course, umiinom po tayo ng party. Yun na sasabihin ko ikaw Sasabihin ko, may secret yan Diba? Opo, nakakapagod. Hindi lang lumalabas. Opo, totoo po. Fight siya parate. With Fight. boys. Energy. With boys. Well, talking about Barbie,
magpapasalamat kami sa iyo, but ang ating sponsor, ang JC, ay magpapasalamat din. So, ang balita ko ay meron kang 100,000 pesos worth of JC Organic Barley. Ang advocacy partner mo sa pag-boost ng energy. Bilang balita, nandiyan na. Right from that, may konting lift din ang CIA with Kuya Boy. Maraming salamat for your good work. Catherine, anong dasal mo? Ang dasal ko po, dumami po yung mga tao na handang tumulong din po sa kapwa. Kasi marami po talaga nangangailangan. Hindi lang naman po financially. And naniniwala ako na binibless tayo ng Panginoon para maging blessing din po sa ibang tao. That's true. That's biblical. That the talents that you were given are personal sa'yo yun. And happy ang Panginoon when you use those talents. We shouldn't compare. Kasi ang talent ni Kuya Boy, di hamak na iba sa talent ko. Talent ko, iba sa'yo, iba-iba. But use the talents that you were given. Yes po. And alam mo, yun nga, binabasa ko story mo, I was watching the video. Alam mo, yung verse na, seek first the kingdom of God and His righteousness. And then other things shall all be added unto you, no? And all the other things will be added unto you. So parang yun ang nakikita ko sa'yo, na inuna mo hanapin yung advocacy, paano ka makakatulong. Pero nung tinignan namin yung ibang aspeto ng buhay mo, dumadating na lang, na-add na lang yung success. So yung ibang nanonood that they want to help, pero wala din silang network or they want to help people who are already helping. How can they help you help other people? Sa mga naghahanap po ng negosyo, para makapagsimula po kayo, hindi lang po for additional income, para yung kitain natin, maaari din natin i-share sa iba. Yan. So you may contact me. I'm willing po to share sa inyo yung tumulong po sa akin ng pandemic. Isa po ako sa mga nawalan ng trabaho during the pandemic. But because of our house of franchise and also JC, malaki po yung aking kinita. Mas malaki po dun sa aking pinagkakakitaan. So, I'm willing to share it to you. So, ako po mismo mag-guide sa inyo kung paano niyo po ito gagawin. Gusto ko din po magpasalamat po sa aming mga boss, Mr. Jonathan So and also Mr. Carlito Macadangdang. Yung puso po nila sa pagtulong sa ibang tao, kakaiba po. Kaya natuwa po ako na nakita ko tong negosyong to, ay hindi lang para kumita sila. Ang gusto nila i-share sa mga, meron po kasi JC Cares, so tumutulong po sa mga nangangailangan. And ang dami-dami pong Pilipinong natulungan po nitong negosyo na to. In fact po, in 3 years, we have 200 plus pandemic millionaires po. Wow! Nararamdaman ko yung energy niya, Catherine. May expanded family ka na, no? Catherine, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you for having me here. Alam mo, Catherine, sa pagbabalik naman, hindi pa rin nawawalang JC dahil mamimigay tayo. Walang uwi dito na walang regalo. At meron sa atin mag-uwi ng mga premyo. Basta ang usapan natin, mananalo, ha? Manalo kayo. Lalo kang gumagaling na ngayon, Kailangan manalo kayo laban versus Ate Pia at Kuya Alan. Yan ay magaganap sa pagbabalik po na... Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JC Organic Barley. Kami nagbabalik po dito sa Kaitanan Action with DA Alan Pia Pic. You know the rules. Handa na ba kayo manalo ng 10,000 pesos? Yes! In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pic! 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 Dito muna. Dali lang, ha? Dito muna. Kung sino ang mananalo ay makakalaban ni Ate Pia. Okay? Alan Pia Pic! Dali lang. Diyan ka lang, nanay. Diyan ka lang muna, ha? Dali lang. Kayo naman. Kayo naman. Dito. Alan Pia Pic! Ano ba ang inyong pangalan? Pablita Arellano po. Nakita ko yung taas ng talon nyo. Palagay mo ba, ikay mananalo laban kay Ate Pia?
Anong pangalan mo, Iha? Hindi po. Handa ka naman manalo ng 10,000 pesos. Yes, Si Kuya Alan, napakahusay maglaro ng Alan Pia Pick. Kakayanin mo ba? Kakayanin po. Si Ate Pia muna. Alan Pia Pick! Manalo. Okay. Salamat. Dito naman tayo. Meron pa yan. Okay. Sana, di ba? Sana manalo ka rin. Sana po manalo ako. Okay. Kuya Alan, meron pa dito. Ano naisip mo nung nagtayo-tayong... Nag-isip ka pa o nag-strategize ka pa? O? Hinayaan ko lang po yung kamay ko. O hayaan ko na rin kamay kong iabot ko sa... Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Salamat po. Maraming salamat. Ngayon naman, sabi nga natin, abay, lahat din panalo. Kaya bibigyan natin ng mga regalo ang lahat ng members ng ating audience. Walang uuwi dito na talo. Thank you. Congratulations. Thank you very much. Bihira mangyari yun, ha? Pareho nanalo. Oh. Gusto ko naman si Cindy. May strategy ka ba? Hindi, nayaan ko na lang ang kamay ko. Nakakatuwa. Maraming salamat. Nais ko lamang po magpasalamat sa ating mga kababayan sa inyong suporta po sa Kaitan in Action with Boy Abunda. Dahil sa napakagandang ratings na inyong ibinibigay po sa amin. Tuwing linggo po ng gabi, mabuhay po kayong lahat at maraming salamat. Natutunan ko ngayong gabi, isa sa pinakapangit na value yan, na yung wala kang pakialam. Diba? So tignan mo sa salamat. Di niya kaano-ano, diba? Nakita niya kailangan ng tulong, pinakialaman niya, she saved a life, now she's saving many lives. Tignan niyo si Rosalie, nanay niya gusto niya i-please, anak niya gusto niyang buhay ng maayos, pero dahil walang pakialam, yung ilan administrators ng eskwelahan, di nila makuha diploma nila. Tapos si teacher naman, si Teacher Elena, di ba? Dahil mahal niya ang kanyang mga estudyante, meron siyang pakialam kahit yung nanay at tatay magalit sa kanya, but ang punto niya, kung alam niyang tama. To take off from where Alan ended na makialam nga tayo, that's what makes us human, no? We are God's creation. And I think we all are put here for a reason. So when we hear those stories about people na unahin niya or i-prioritize din niya ang ikabubuti ng ibang tao, it makes me happy about being a human. Ako naman, building on what Kuya Alan also said, dun nga sa ating face-to-face, may mga tao talaga na parang wag mo akong pakialaman dahil hindi mo ito buhay. Pero meron talaga mga tao na hindi pwedeng hindi makialam, lalo na kung at stake ay ang kapakanan ng mga bata. Safety. Yun, katulad na lamang noong ating payong kapatid. Hindi pwedeng walang pakialam ang eskwelahan. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa isa't isa dahil pag nagbuklod-buklod tayo, we become stronger. Balikan ko lamang si Catherine, ang sarap na wala siyang pakialam kung hindi ako bilyonaryo dahil hindi requirement yun para magserbisyo sa kapwa. Maraming salamat po sa inyo. As my father, the late compañero Rene Cayetano would always say, huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas may lalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. Dito lamang sa... Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JC Organic Barley. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng JC.